Turn it all around. When I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I'm found, 'cause I have joy. Whoa. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise You with gladness, for You are good. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on everybody, let's give Him praise, for He is good. 'Cause You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise You with gladness, for You are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise You with gladness, for You are good. You've turned my sadness into gladness. You've turned my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. Oh, You've turned my sadness into gladness. You've turned my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. Oh, You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. 'Cause You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise You with gladness, for
Merry Christmas, Zion Christian Fellowship Baliwag, sa lahat po ng ating mga kapatid sa Panginoon, sumasamba, patuloy na sumusuporta sa ating gawain, mapa-online man o on-site. Kumusta po kayo? Dito man po sa Pilipinas at sa ibang dako po ng bansa. Purihin po ang Panginoon sa mga pinagdaanan po ng ating church, even ang ating mga pamilya. Salamat sa Lord sa katagumpayan na pinagkaloob niya sa atin. Babasahin po natin itong Matthew chapter 2, verse 10 to 11. Mateo, kabanatang 2, talatang 10 hanggang 11. Sa Tagalog, ganun na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inhandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Sa ating pong pagpapatuloy sa ating series sa month po ng December, A December to Remember, na fear not, do not fear because God is here, ay pag-aaralan po natin sa araw na ito para sa ating midweek worship service ang title na The Joy of Christmas, ang kagalakan sa Kapaskuhan. Na-realize ko po kasi na ang isang sign na tayo po ay malaya sa takot, ang isang sign na tayo po ay walang kinakatakutan, ay puno po tayo ng kagalakan. Ang presensya po ng kagalakan ay nagpapakita at nagpapatunay na tayo po ay hindi nababagabag, tayo po ay hindi nababalisa, tayo po ay hindi nag-aalala, at tayo po ay worry-free, fear-free sa ating pong pamumuhay sa pang-araw-araw. Subalit ang tanong po ay, paano tayo mapupuspos ng kagalakan? Nais ko pong pasimulan ito sa ganitong statement. Alam niyo po, marami akong nakausap, may mga nabasa akong article, that a lot of people today are lonely and most of them are suffering from the sickness of feeling deserted and lost. Napakarami pong tao ngayon ang malungkot. Pumupunta sila sa isang lugar, kakain sila ng ganitong pagkain, sasama sila sa kanilang mga kaibigan, bibili sila ng ganitong mga gamit. Pero sa kabila daw po ng mga bagay na ito at lugar na kanilang napuntahan, sila pa rin daw po ay nakakaramdam na sila po ay parang nag-iisa, feeling deserted and lost, para silang naliligaw, hindi po nila makita at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay. Alam niyo, marami pong iba't ibang uri ng loneliness. Meron pong physical loneliness, meron pong emotional loneliness, meron din pong relational loneliness, meron din pong spiritual loneliness. Totoo po ito sapagkat you can be lonely even in the midst of crowd, even when you are in the best place of the world. Alam nyo ba na pwede kang malungkot kahit nasa gitna ka ng maraming tao, napapalibutan ka ng mga kaibigan, kakilala, kasamahan, po pwede kang makaranas ng kalungkutan. Pwede kang makaranas kahit nandun ka sa pinakamagandang lugar na hindi pa napupuntahan ng iba. Pwedeng nagsasaya yung iba pero ikaw ay lungkot na lungkot. Alam nyo kung bakit? Dahil, ang sabi po ni Haruki Murakami, sa kanya pong, I don't know kung libro po ba ito or movie na Norwegian Wood. Ayon po kay Haruki Murakami, loneliness and emptiness is not just the absence of people and places. Loneliness is also the absence of purpose and meaning in life. Ang kalungkutan ay hindi lamang po dahil wala kang nakakasama, walang sumasama sa iyo, wala ang mga taong inaasahan mo, nakasama mo, kundi ito rin po ay isang resulta kapag ang isang tao po ay hindi alam kung anong layunin niya sa kanyang buhay. Ano po ang purpose niya sa kanyang buhay. That's why, ngayong araw na ito, we're going to talk about not just fear-free living, not just a joyful living, but we're also going to talk paano po magkakaroon ng tunay na layunin sa buhay? Sapagkat, ayon kay Haruki Murakami, kapag nasumpungan at natagpuan mo po ang purpose, ang meaning sa buhay na galing sa ating Panginoon, ito daw po ay matinding panlaban sa kalungkutan, sa depression. So we need to find our purpose. The antidote to loneliness is joy. Joy is a kind of delight that can only be found in the presence of our Lord Jesus Christ. Kapag nasumpungan po natin ang ating Panginoon, matatagpuan din po natin ang ating layunin sa buhay. Gagawin po natin yung pinagagawa niya, kung papakit po niya tayo nilikha. At doon po papasok
mag-overflow ang kagalakan sa ating mga buhay. Jesus will replace our fears with His joy. Sa libro po ni Phil Devaney, sabi po niya, nag-compose po siya ng isang tula o tula na naging kanta ng Pasko, para sa Pasko. Sabi po ni Phil Devaney, I am amazed at all at the colors of this season, referring to Christmas. The trees that sparkle with various shades of light. I am amazed at the sounds of this season, the songs that are so merry and bright. Pero sabi po niya, but the most amazing thing is not what I see or what I sing, but the child Jesus who was born that holy night. Sabi niya, na-amaze ako sa maraming bagay, pero lahat po ito'y napaparam, nalalaos, nawawala, hindi nagtatagal. Pero sabi niya, ang pagkamangha ko sa batang si Jesus na ipinanganak sa sabsaban, ang tunay na nagbibigay sa akin ng kagalakan. Because according to him, Jesus is the true joy of Christmas. He is the star of Bethlehem. He is the first Noel. He is the receiver of wise men. He is the Word become flesh to dwell among men. He is the one born to die to save His people from their sins. Nakikita at natagpuan po niya ang tunay na pinagmumulan ng kagalakan, ang ating Panginoong Jesus. At nung nakilala niya ang ating Panginoong Jesus, naintindihan po niya ang Kapaskuhan, naranasan po niya ang kagalakan na regalo ng Diyos sa araw ng Pasko. Sabi niya, I am amazed at the busyness of Christmas. The stores are filled with people who are stressed. I am amazed at the loneliness of Christmas. This time of year may find themselves depressed. But the most amazing thing is Jesus offering, come to me, and I will give you rest. I think we should do that, no? I think kailangan po natin gawin po iyon sapagkat napakaganda po, napaalala po ito sa atin kung gusto po natin magkaroon ng kapahingahan ngayong Kapaskuhan. Kung gusto po nating maiwasan ang ating buhay sa pagkapuno po ng kabalisahan at ng worry, kailangan nating makilala at matagpuan ang ating Panginoon. Meron pong 10 paraan kung paanong nagdala si Jesus ng kagalakan sa unang Pasko. Ipinakita po ito sa number 1 sa joyful announcement, Luke 1:26-38, kung paano ang mga anghel ay nagdala ng isang balita na nagdala ng kagalakan sa mga pastol. Number 2, the joyful presence of our Lord, Luke chapter 1, verse 39-45. Number 3, the joyful proclamation, Luke chapter 1, 46-56. The joyful birth in Luke chapter 2, verse 1-7. The joyful angels, Luke chapter 2, 8-14. The joyful birth o kapanganakan, Luke 2, 1-7. The joyful wonder, Luke chapter 2, verse 15-20. Okay, yung number 6, joyful family po yun. No? Number 8, the joyful search, Matthew chapter 2, verse 9, yung ginawa po ng mga wise men. And then number 9, the joyful worship and offering, Matthew chapter 2, verse 10-11. Nag-alay po sila ng ginto, insenso, at mira. And then number 10, the joyful surrender, Matthew chapter 2, verse 12. Ibig sabihin po, ang isa sa mga mensahe ng Kapaskuhan ay hindi lamang po huwag matakot, mapuno ng tapang, kundi magkaroon at makaranas po tayo ng kagalakan. Ano po ang mga prinsipyo para magkaroon po tayo ng joyful Christmas? Ano po ang mga dapat nating sundin, dapat nating alalahanin, dapat nating pagbulay-bulayan, dapat nating tutukan upang matiyak po natin na tayo po ay merong kagalakan sa ating mga buhay? Number 1, the first principle is joy means Jesus first, others second, and yourself last. Kung gusto mo pong mapuspos ng kagalakan ngayong Kapaskuhan, unahin mo si Jesus, hanapin mo siya, pagmalasakitan mo yung iba, at asikasuhin mo ang iyong sarili sa dulo at sa panghuli. Ang sabi po ni Tim Hansel, joy is not a feeling, it is a choice. It is not based upon circumstances, it is based upon our attitude. May we have that kind of attitude, no, na hindi po selfish, kundi selfless. Imbis na unahin natin ating mga sarili, unahin natin si Lord, unahin natin yung iba, sabagkat makakaranas po tayo tiyak ng kalungkutan ngayong Kapaskuhan kapag tayo po ay naging makasarili, naging self-centered. Because joy is spelled as J-O-Y,
Jesus is first, others is second, and ourself or yourself last. Sa pagpapatuloy, sabi ni Tim Hansel, it is free, but it is not cheap. It is the byproduct of a growing relationship with Jesus Christ. It is a promise, not a deal. Ito po isang pangako, hindi po transaksyon. At ito po ibinigay at pinagkaloob ng Panginoon sa sino man pong sumasampalataya at nagtitiwala sa Kanya at kinikilala siya bilang Kanyang sariling Panginoon at tagapagligtas sa Kanyang buhay. And because of that, it is available to us when we make ourselves available to Him. It is something that we can receive by invitation and by choice. Gusto mo bang mapuspos ka ng kagalakan ngayong Pasko? Gusto mo bang regaluhan ng kagalakan ng mga tao na nalulungkot na kilala mo ngayong Pasko? Ipakilala mo sila kay Jesus. Ipakita at ipaunawa mo sa kanila na hindi po kaligayahan ang dapat nating hinahanap, kundi kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon. At ang kagalakan sa English joy is spelled as Jesus is first, and He must be first in our life, others second, and yourself last. Kapag ginawa po natin ito, tiyak po na magiging mapupuno ng kagalakan ng ating Kapaskuhan. Number 2, principle is, joy is not in the absence of problems, but in the assurance of His presence. Pag sinabing kagalakan, hindi po ibig sabihin nito na wala pong problema tayong pagdadaanan. There may be a problem, and there will be a problem for sure na darating sa ating mga buhay. Hindi po ibig sabihin na dahil tayo may pagkakakilala kay Jesus, may relasyon tayo sa Kanya, siya bilang ating Ama, at tayo bilang Kanyang anak, ay hindi na po tayo dadaan sa pagsubok. Subalit, doon nga po natin mas na-appreciate yung kagalakan dahil ang kagalakan at ang kahirapan ay pareho pong nagsasabay at nagsasama, nagja-jive in. Joy is gritty. When we say gritty, it means realistic, persistent, and persevering. Pag sinabing gritty, kinikilala po niya na may pagsubok, may pinagdadaanan, may tension, may struggle. But there's joy. Meron pa rin pong joy na lumalabas. Because joy is gritty. It is realistic. Hindi po niya dinidina yung problema, but it is persistent and persevering. Hindi rin po niya pinapahintulutan at hinahayaan na ang problema po ang magnakaw ng kagalakan sa isang tao. Joy is gritty, therefore it allows us to acknowledge both the brokenness of now and also the hope for God's healing and restoration that has not yet come in our life. No? Pag sinabing kagalakan, hindi ibig sabihin po noon na agad-agad may darating na pagpapala, mababago ang sitwasyon po natin, agad-agad na magiging okay ang lahat. No? That's not how God works. No? Pero isang bagay na alam ko, lalagyan ng Diyos ng kagalakan sa puso mo upang maintindihan mo, upang magkaroon ka ng gritty mindset and attitude na kahit ganun po ang sitwasyon na pinagdadaanan mo, hindi mawawala ang kagalakan sa iyong buhay mo. There is hope in knowing that God sees us and is working all things together for good to come out of it. It's this expectation that turns joy to strength when we need it the most. Dito po lumalabas ang kagalakan kung kailan meron tayong pinagdadaanan sa buhay. So I'm not saying and I'm not promising na ang ating Pasko para masabing joyful, ay walang problema, walang struggle, walang kahinaan. Ang sinasabi ko po, sa kabila po ng ating mga pinagdadaanan, merong lalabas na kakaibang kagalakan na hindi po kayang unawain ng kaisipan ng tao. Muli po, si Tim Hansel sabi niya, pain is inevitable but misery is optional. We cannot avoid pain, but we can avoid joy. Because God has given us such immense freedom that He will allow us to be as miserable as we want to be or to be joyful no matter what. So it's a choice. Meron po tayong choice, no? Pwede nating piliin na maging miserable, pwede nating piliin na manatili sa kalagayan ng kalungkutan, ng kapighatian, pero pwede rin nating tuldukan at sabihin, tama na, ako'y pumipili ng desisyon na pipiliin ko ang kagalakan. Pwede mo kasing iwasan ang kagalakan eh. Pero ang pagsubok, hindi mo pwedeng iwasan eh. Pero pwede mong piliin na hanapin at yakapin ang kagalakan sa gitna po ng kahirapan sa buhay. Yun pong ibig sabihin ni Tim Hansel. Because joy thrives in the midst of suffering. Ang kagalakan ay namumunga, lalong nakikita ang ganda at namumutawi at
kumikinang sa gitna, hindi po sa maayos na kalagayan, kundi sa gitna ng kahirapan at mga pinagdadaanan natin sa ating buhay. How do you know if someone is joyful and not happy? Someone is joyful dahil sa kabila po na may pinagdadaanan siya, sumusunod siya kay Lord, ginagawa niya yung dapat niyang gawin, at napapangiti niya ang ating Panginoon sa kabila po ng lahat. That's why joy is different from happiness. Suffering and joy are two strands of a single fiber. Para kung isang bahagi ng lubid na magkasama. Two strands of a single fiber. Magkasama daw po ang joy at suffering. Ibig sabihin po, they are inseparable. Joy thrives in the midst of suffering, for it is not rooted in circumstances, but it is born for the knowledge that God is present in every moment of our lives. Yung katotohanan at kaisipan na naririyan po ang pagsama ng ating Diyos, Emmanuel, God with us. Pangatlo na prinsipyo para mapuno tayo ng kagalakan. Joy is a choice. Ang kagalakan po, hindi lamang po Jesus is first, others is second, yourself last. Hindi lamang din po ito katiyakan na sinasamahan tayo ng ating Diyos, kundi pangatlo, ito rin po may kalakip na responsibilidad mula sa atin. Pipiliin natin to lagi, araw-araw. Sabi po ni Henry Nouwen, isa sa mga favorite author ko po ngayon, joy does not simply happen to us because we have to choose joy and keep on choosing it every day. Pipiliin po natin lagi yan. Bakit? Kasi hindi po sa lahat ng oras at panahon o minuto, masaya, maayos. At may dahilan po tayo para magdiwang. Subalit ang kagalakan, kapag pinili po natin ito, ang kagalakan ay may kakayahan at kapangyarihan nagmumula sa Diyos, patungo at mula sa atin, dahil ito po ay nagmumula sa ating puso, at kaya po niyang baguhin ang atmosphere at environment na kinalalagyan mo. Makangingiti ka. Ito nga po yun, no? Nung tayo po ay nagbigay ng ating first fruit offering, sabi ko nga po, ito po ay may halong kagalakan at kahirapan sa puso. Dahil, syempre po, may pangangailangan po tayo. Kami man po, no? Pero sabi po naming mag-asawa, sabi ni Pastora Aiza, kung bakit ang laki ng ibinibigay po natin para sa ating church project, yung first fruit nga po natin, alam natin, kailangan natin siya. Alam natin, mahirap siyang pakawalan, pero dapat natin siyang ibigay dahil yun yung nararapat sa Panginoon. Kung kailan naman po mas naging magaan, mas naging madali, kahit masakit. Yun po yung realidad na dapat nating tanggapin. And I think, mag-agree po kayo. Yung iba po, lalo na po na talaga nag-ipon, pinaghandaan, inirelease, ibinigay kay Lord, isinuko, tinandog sa ating Panginoon, no? Pero yun nga po yun, no? Nandun yung kagalakan. Bakit? Because there is meaning and purpose behind that action. Tandaan nyo po, loneliness is not just the absence of people or the absence of places. It is the absence of meaning and purpose of life. Pero ang kabaliktaran po noon, kapag nakita natin ang layunin sa buhay at ang tunay na kahulugan sa buhay, at ginampanan natin yon at ginawa po natin iyon, pinagsumikapan natin unahin iyon, kahit mahirap, kung bakit naroroon pa rin po ang kagalakan na hindi maunawaan. Joy requires commitment, courage, and endurance. Because it's a choice, you need to keep on choosing joy. I encourage you, yung po mga nag-aantay, yung mga maraming prayer request na hindi pa tinutugon ng Panginoon, hindi pa muna. Yung mga nasa waiting season, nasa waiting room of life. Yun pong mga discouraged, yung pong mga may inaasahan, pero kabaliktaran yung nararanasan. Please keep on choosing joy. Don't give up. It requires commitment, courage, and endurance. Panatilihin nyo po ang pagtitiwala sa Panginoon. Panatilihin niyo po ang pagpili na kayo po ay nakangiti, napupuno ng kagalakan, naglilingkod, sumusunod, at namumunga para sa kapurihan ng Diyos. It's a choice. Everybody say, it's a choice. Isang pagpili. It does not happen to us automatically. We have to choose it every day. Daily, minute by minute, hour by hour, day by day. We need commitment, courage, and endurance. Sino dito naniniwala? Kailangan mo ang courage, commitment, and endurance to keep on choosing joy. You need to fight for your joy. Kailangan ipaglaban mo ang kagalakan. Sinasabi ng iyong bulsa, sinasabi ng iyong wallet, sinasabi ng iyong savings, sinasabi ng iyong sitwasyon, sinasabi ng iyong kalusugan. Walang dahilan para maging joyful. But keep on fighting. We need to fight for your joy. Dahil aagawin to ng kaaway. Nanakawin po ito ng mundo, ng sitwasyon. But you need to keep on choosing to be joyful in Jesus every day. Amen?
Number 4, joy is a gift that we receive and we need to share. Ang kagalakan po ay isang regalo na galing sa Diyos na atin pong natanggap o pwedeng matanggap na kailangan din po nating ibahagi sa iba. Pinakamagandang regalo po ngayong Pasko ay ang kagalakan. Sabi po ni Pope Benedict, joy is the true gift of Christmas. Ang totoong regalo ng Kapaskuhan, hindi material na bagay. Pwede kang makatanggap ng material na bagay, kagaya nga po ng mga bata, bili ng laruan, saglit lang po magsasawa. Hindi ko po sinasabing huwag natin binan. No? Ang sinasabi ko po, let us seek more on something that will last. Yung hindi po talaga mawawala. Ano po yon? Yung kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon. J-O-Y, Jesus is first, others are second, and yourself is last. Joy is the true gift of Christmas. Do you agree? Na ang tunay na regalo ng Kapaskuhan ay kagalakan. Sabi ni Tim Hansel, joy above all else is a selfless quality which is magnified when it is shared and minimized when it is selfishly grasped. Ang kagalakan daw po ay isang attitude o quality na lumalawak, lumalaki, lumalago kapag ito ibinabahagi sa iba. Pero ito po ay nawawala kapag ito po ay niyayakap at hindi po isinishare sa iba. Kaya nga po ang hamon ni Ralph Waldo Emerson, scatter joy this Christmas. Scatter joy this Christmas. Isaboy po natin, ipamigay, ipabahagi po natin ang kagalakang meron po tayo sa ating Panginoon sa ibang mga tao. Panglima at panghuli, joy is our assurance this Christmas. Ano man po ang sitwasyon nyo, ano man ang kalagayan nyo, ano man ang kondisyon ng buhay po natin, ang katiyakan po natin ay hindi po nakasalalay sa paligid at kung anong meron po tayo. Ang kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon, ang katiyakan po natin, na hindi lang natin maitatawid, mairaraos ang Kapaskuhang ito, kundi mapagtatagumpayan po natin to sa kapurihan at sa karangalan ng ating Panginoon. Nehemiah chapter 8 verse 10, do not grieve. Siguro po nung panahong yon, sila po ay devastated, discouraged, may dahilan, may realidad ng kalungkutan, ng problema. Pero ang pakiusap po at paalala ni Nehemiah sa Israel, huwag kayong malungkot. Because the joy of the Lord is your strength. Alam niyo po, pag ang tao po ay sinakop ng kalungkutan, madali po siyang manghina, madali siyang manlupaypay, madali siyang mag-give up. Are you like that ngayong araw na ito? Feeling mo ba parang gusto mo nang sumuko? Feeling mo ba parang ayaw mo na magpatuloy sa buhay? You want to throw the towel? You don't want to get up from the bed anymore? Wala ka ng gana na ituloy ang pangarap? Wala ka ng saya at motivation, passion na mag-serve sa ating Panginoon? No, kapatid. Do not grieve because the joy of the Lord is your strength. When you have that joy, kapag hiningi mo sa Panginoon ang kagalakang ito ngayong Pasko, ito ang katiyakan mo na magbibigay sa iyo ng lakas, magbibigay sa iyo ng gana, magbibigay sa iyo ng sigla para bumangon, mangarap uli, magtiwala uli, at magpatuloy uli sa ating buhay. Joy is the feeling of contentment and peace inside because God is in charge outside. Wow! No? Ang kagalakan daw po ay ang pakiramdam na sapat ang Diyos sa buhay po natin. Kontento tayo sa Kanya at meron tayong kapayapaan sa panloob. Bakit? Dahil alam natin na ang sitwasyon natin sa panlabas, kontrolado ng ating Panginoon. Amen? Ulitin nga po natin yan. Joy is the feeling of contentment and peace inside of us, knowing that God is in charge on our outside. Sabihin mo nga sa katabi mo, hawak ng Panginoon ang mga nangyayari sa panlabas sa ating buhay. Come on, pwede ba tayong magtag ng mga kaibigan ngayon na sa tingin mo po ay nanghihina, nadi-discourage, ayaw na po magpatuloy, ayaw na mangarap, nag-give up na, and patuloy mo siyang sabihan, ilagay mo nga sa kanyang pangalan, kadikit yung, the joy of the Lord will be your strength. The joy of the Lord will be your strength. John 16:33 says, I have told you these things so that in me you may have perfect peace. In the world you have tribulation and distress and suffering. But be courageous, be confident, be undaunted, be filled with joy, in other words, because I have overcome the world. Sa ibang translation po, sa AMP translation, ang ibig sabihin po niyang, I have overcome the world, my conquest is accomplished, my victory is abiding in you. Grabe, ganda ng translation na yan, no?
Bakit po tayo dapat hindi mag-give up? Because joy in the Lord is our assurance that we are already victorious. We are already successful through the cross of Calvary na napagtagumpayan ng ating Panginoon. Kaya, lift your heads up high. Huwag kang manghinawa. Huwag kang mapagod. Yung mga testimony kanina, yung testimony ni Joy, tama-tama si Joy, di ba? Hindi matatapos ang taon na ito na walang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Magtiwala ka sa Kanya. Iangat mo yung ulo mo. Huwag kang nakayuko. Dahil ang mga nakayuko po ay lumun-lumo at discouraged eh. Hindi mo makikita ang pagkilos ng ating Panginoon. Iangat mo, magtiwala ka, tumingin ka sa Panginoon at tanging sa Kanya lamang. At kung paano po pinagpahala ng Panginoon ang kapatid nating si Joy sa kanyang testimony, binigyan siya ni Lord ng trabaho. Sabihin mo nga sa katabi mo, kung sino man ito, lagyan mo ng pangalan, ikaw na ang next in line ng pagpapala ng Diyos. Ikaw na ang kasunod. Okay, lagyan nyo nga ng pangalan yon, kung sino man yan, sabihin mo sa kanya, highlight, ikaw na ang next in line ng blessing ng Diyos sa buhay mo. Bago matapos ang Kapaskuhan na to. Amen? Palakpakan niya po natin si Lord. Everybody say amen to that. Ibig sabihin ng amen, I agree, Lord. I agree for my sister. No. Alam niyo po, when we believe God that He will do something great for us, dapat hindi lang para sa atin. We also believe for other people na gagawin din ng Diyos yan sa Kanya. Okay? So, balikan po natin yung talatang binasa natin kanina. Paano ang talatang ito ang nagpapakita na mayroong kagalakan sa Kapaskuhan? Ganun na lamang kanilang kagalakan na makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanya ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata, inihandog din nila sa kanya, kay Jesus, ang dala nilang ginto, insenso at mira. Kapatid, ayon sa talatang ito, tatlong bagay po na tanong. To lessen fear and find joy this Christmas, we must answer these three questions. Number one, what do you seek? Sino hinahanap mo? Dahil pag mali ang hinahanap mo ngayong Kapaskuhan, malulungkot ka, matatakot ka, mababalisa ka. But you know what? Just like the wise men, more than 3 daw sila eh, seek Jesus. Hanapin mo si Jesus. What do you seek? Kasi pag mali ang hinahanap mo ngayong Pasko at hindi si Jesus, mapupuno ka ng takot, mapupuno ka ng kalungkutan. Pangalawa, na tanong na dapat nating sagutin at aminin, where do you look? Saan ka ba nakatingin? Saan ka ba naghahanap? Saan ka ba nakafocus? Just like the wise men, look at the manger. At doon mo masusumpukan ang kasapatan ng biyaya ng ating Panginoon. Sa isang pobre at dukha na sabsaban, naroroon ang kasaganaan. Sapagkat kung saan isinilang si Jesus, naroroon ang prorbesyon ng ating buhay na Diyos. Amen? Pwede bang i-highlight natin yan, itag natin yung mga kaibigan natin na nalulungkot ngayong Pasko para naman sila ma-encourage, no? Kung saan isinilang si Jesus, naroroon ang matinding prorbisyon ng ating Diyos. Pangatlo, what can you give? Offer your best to God, just like the wise men. They gave their gold, they gave their incense, they gave their myrrh. Ang gold daw po, yun daw po yung excellent. Yung insenso daw po, yun daw po yung worship. Yung myrrh naman, ginagamit po ito para sa mga namatay, yun daw po yung buong buhay mo. Naway, patayin mo na yung lumang pagkatao. Yung nagkakasala at sumusuway sa ating Panginoon. I-offer mo yung bagong buhay na nagbabago at binago na ng ating Panginoon. Offer your best to the Lord. I'd like to close on this. This week, I have a classmate sa ATS. Hindi na kami magkaklase ngayon, pero mga nagdaang SEM, ay kaklase ko siya. Nakita ko sa social media na siya po at ang kanyang daughter ay nasa Coron, Palawan. Tingnan natin yung picture na ito. No? Napakaganda ng Coron. No? Ang life group leaders last year, pumuntang El Nido. Wow, ganda pala ng Coron, no? Ganda. Kasi ito daw po yung diving spot, free diving spot, snorkeling, great snorkeling spot daw po sa Pilipinas, no? Of course, may iba pa maganda, no? Sa Barracuda Island, sila po at ang kanyang daughter, mga adventurous po mga to eh, sila po ay nag-free diving. Tingnan natin yung next picture. Okay? Yan. Hindi siya yan, ha? Pero sample lang kasi. For privacy, ayokong i-mention yung name niya. No? Pero habang nandun sila sa Coron, Palawan, nag-i-enjoy, nagbabakasyon, nag-chat po siya sa akin, sabi niya, Albert, gusto ko mag-donate sa church niyo. Sabi ko, wow, thank you. Sis, sabi ko sa kanya, thank you.
Kung nakita ko picture mo, nandun ka sa Coron. Oo, me and my daughter ay mahilig sa free diving. Kita ko po, nandun sila sa mga gandang coral. Sabi niya, pero seemingly parang hindi niya ma-enjoy yung lugar. Alam niyo kung bakit? Sabi niya, nakukonsensya daw siya dahil matagal na pala niyang nakikita yung project na himaya natin. Noon pa po, sabi niya, ilang beses na akong kinakausap ng Panginoon. And one time daw po, may narinig siyang preaching. Alam niyo po kung anong message sa kanya ng Panginoon? Ang message sa kanya ng Panginoon, ito, how can the Lord give you, nandyan ba yan? A fresh word if you have ignored the last one He gave you. Nakaantay ka ng fresh revelation kay Lord na bago, pero yung nakaraan at nagdaan na salita niya para sa'yo, kinaligtaan mo, isinantabi, at hindi mo sinunod. Sabi niya, paano ako bibigyan ni Lord ng bagong revelation, bagong pangungusap, bagong encouragement, bagong kagalakan, kung yung nagdaan na pangungusap niya, hindi ko man lang pinansin. So sabi niya, so I am obeying now. I will send our financial support for your church project. Why? Because, tandaan niyo po ang sinabi ko kanina, joy is associated with meaning and purpose in life. Joy is not just the absence of people or places. Joy is also the absence of purpose and meaning. Pero pag meron tayong kahulugan at meron tayong layunin sa buhay, ang kagalakan po ay susunod na lang din po sa atin. Tingnan po natin itong picture na to ng ating groundbreaking. Talaga pong nakaka-excite. Alam niyo po, may isa po ang nag-comment, sabi niya, mas na-excite ako hindi lamang po doon sa atin pong pag-offer ng first fruit. Ang saya, galing ng worship team, no? Ang galing din na nag-compose. Kinumpos natin yung kanta na yon para po mapuno ng kagalakan ng ating pagbibigay. Pero higit sa lahat, sabi niya, mas na-excite ako nung in-announce ko na raw ni Pastor kung magkano yung kabuang halaga na nalikom. At alam ko po na may madadagdag pa, may hahabol pa, may nagpipray pa, may nag-iisip pa, yung cheque na IOU, sinusulatan pa, ihulog pa. Alam ko po, may mas malaking halaga pa tayong mahaabot para sa ating church building project. Alam niyo kung bakit? It is tiring, but it is exciting. It's a joyful experience. Why? Because joy is Jesus first, others second, and yourself last. So here's my challenge po sa bawat isa po sa atin. Whatever you are facing, feeling, and thinking right now, choose joy. Choose Jesus. Ano man ang nararanasan mo sa araw na ito, ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang iniisip mo, piliin mo lagi ang kagalakan. Piliin mo si Jesus sa araw-araw. Ito po ang maging prayer po natin ngayong araw na ito. Let's pray. God, help me remember that you are with me in the highs and lows of life. In all that I feel, help me to see the path to your joy and your strength. Amen. Magkita-kita po tayo sa ating mga life groups. I-share po natin ang kagalakan sa iba. Mag-invite po tayo. Sa mga gusto pa po magbigay ng first fruit, we encourage them. Of course, hindi natin pipigilan ng mga iyon. If God is talking to you, touching you, no, you can continue to give your first fruit offering para kay Lord. Magkita-kita tayo sa Sabado. At this coming Sunday, balik na po tayo sa 2 services muna natin. God bless you all. Patuloy niyo pong ipag-pray ang ating gawain, ang ating proyekto para sa kapurihan ng ating Panginoon. Invite your family and friends sa ating 2 services. God bless you. Have a joyful day to each and every one of us.